Sa lahat po lang nagtatanong, nandito po tayo sa park. Kasi po marami nagsasabi, itiit, pwede po bang matalong po nyo ang ating kaibigan na Duwende, kasi po natatakot po talaga ang mga supporters ng Duterte. Kasi baka po daw ay meron mag-trader po, baka lagyan po daw yung pagkain na lason para po ay malason si Tatay Digong. At marami nagsasabi din na mga attorney o abogado dyan na nagpapaabot na hindi na po daw makakabalik pa si Duterte dito, no? Grabe, nakakalungkot po talaga isipin kung ganito man po mangyayari. Kaya nandito tayo guys. Gusto ko matugunan po ang inyong mga katanungan sa ating mga kaibigan. Itanong po natin kung ano po ang update po tungkol kay Tatay, kung wala po bang mga plano na mga masama sa kanyang buhay doon po sa Netherlands, kung yung pagkain ba or ano ang makikita ng ating kaibigan, baka po lagyan ng lason ang kanyang pagkain para po ay mawala si Duterte. Yun po ang sabi po ng ating mga gusto makapanood sa ating pagpapaabot sa ating mga subscriber. Kaibigan, magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa inyo. Oo, marami pong nag-alala po tungkol sa kalagayan ni Duterte. Kasi po marami nagsasabi, gusto po daw nila na malaman po sa inyo kung wala po bang plano na traidorin po siya doon sa Netherlands, na pakainin po ng pagkain na may lason. Salamat po. Guys, huwag kayong mag-alala. Wala pong plano na ganyan po ang naiisip po ng iba na masama doon sa Netherlands. Hindi po yan magagawa, no? Kasi grabe, ang dami pong talagang mga supporters ng Duterte at lagi pong nagdarasal po ngayon dahil po ay mula nang nadala po ang kanilang inidulo na presidente noon. Grabe. Ngayon po, marami nagtatanong sa atin guys kung gusto po nilang malaman sa Duwende kung makakabalik pa ba si Tatay Digong dito. Kasi marami nagsasabi ng mga abogado hindi na po daw makakabalik mula nang nadakip po siya ng ICC, no? At nadala na po doon sa Netherlands. Kaibigan, magandang umaga ulit. Naku po. Guys, sa lahat po ng nakapanood sa ating video, yung sinasabi ng ating kaibigan ngayon, no, huwag kayong mag-alala dahil po ay makakabalik yan, no? Kahit pa sabihin ng iba, no? Kasi yung ginawa ni Tatay Digong ay napakaganda po yan. Hindi po siya nagtatago at hindi po siya umiiwas po sa kanyang warrant of arrest. Yun po ang pinakamalaking impact po doon sa kanyang ginagawa. Napakatalino po ni Tatay. Ang nakalala po si kaibigan ngayon dito, mayroon pong problema na nakikita po niya. Oo nga, totoo po yan. Sa totoo lang guys, natakot si kaibigan. Ang kalagayan po ni Tatay ngayon, yung karamdaman po niya, matanda na po siya, tapos may halong stress po at depressed po ang kanyang katayuan po ngayon. Ito po yung nakikita ng ating kaibigan. Ipagdasal po ninyo na ito ay makasurvive si Tatay hanggang matapos po ang kanyang pagharap po doon sa Netherlands sa ICC. Nakita ni ang ating kaibigan ngayon guys na hindi maganda po ang pangangatawan ni Tatay dahil po na-stress po mula nang nadamay po ang kanyang mga anak, no? Nadamay ang anak ba na sa harap-harapan po, no? Kung ano po ang ginawa po ng mga sundalo at saka yung mga pulisya IDG. Yun po ang masakit po talaga isipin. Yun po ang kanyang na-stressan po ngayon guys. Nakita ng ating kaibigan, humihina ang katawan ni Tatay dahil po matanda na po daw. At saka hindi po niya makakalimutan po yung nagawa po niya sa bayan natin sa Pilipinas. Mga pulis, dinagdagan po ng mga sahod at saka lahat ginagawa po niya para sa ikakabuti. Pero ngunit ito po yung nangyari sa kanya. Nakita po niya talaga guys na yung anak po niya pati si Kitty na nadadamay at saka ngayon parang humihina po talaga si Tatay ngayon, kaibigan. Ito po yung nakikita ng ating kaibigan guys, no? Nakakaawa. Masakit talaga to isipin guys, kasi po meron po siyang mga kasalanan na nagawa, pero mas marami din po siyang nagawa na marami nakabenepisyo. Sa totoo lang, yung license, yun,
mag-renew ng mga papers natin, yung license na sa driver at saka yung passport. No, kung titingnan po natin, ang dami pong nakabenepisyo dyan. Kaibigan, ito yung dapat po daw natin na ipagdasal guys ngayon. Sabi po natin kaibigan, ito at maganda po na ipagdasal po niyo ngayon. Sana po ay mawala po yung stress ni tatay at depressed kasi po nakita po niya sa harap-harapan po ng kapulisan kung paano siya, no, hinuli. Nandyan pa yung actual talaga yung anak niya nandun at saka yung asawa po niya nung mama ni Kitty. Yun po ang nakikita ng ating kaibigan. Humihina po daw ang pangangatawan ni tatay dahil po sa kanyang naiisip na stress. Sana po kaibigan, no, makamove on po siya. Oo nga, huwag kang mag-alala kaibigan. Oo. At least po ay nalaman po namin. Sa lahat po na makapanood sa ating video, natakot si kaibigan natin. Kasi po, may stress si tatay, Digong at saka depressed sa kanyang nakita ng aktual na kung paano nadadamay po ang kanyang pamilya nang hulihin po siya, no, sa harap-harapan pa ng kanyang anak. Kaya sana po ay maging maayos po ang kalagayan ni tatay para po ay maharap po niya yung kung ano man po ang kanyang kaso na haharapin po doon sa nila. Sana po ipagdasalan lang po ninyo na sana po ay maging okay ang lahat at makakabalik siya. Huwag kayong mag-alala guys, kasi po nakita natin kaibigan, makakabalik. Meron po makapangyarihan na tutulong sa kanya. Yun po ang totoo kaibigan. Ang karma laging nandyan sa tao guys. Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, yun po, minsan po ay pinapalo tayo ng Panginoon. Itong kalagayan ni tatay, no, kasi sa totoo lang meron po siyang mga nagawang kasalanan, pero yun po sinasabi natin ay kung hindi po niya ito nagawa din, yung mga tao na gumagamit po ng mga droga ay hindi po talaga mag-ingat, no, lalo pa silang magpapatuloy po ng tulad po ng pagsyashap.